nang ang 47 years old na babaeng Chinese na si Lian Jigu ay biglang nawala mula sa Vancouver, Canada sa isang bakasyon noong June 7, 2012, labis na nag-alala ang kanyang asawa at anak na lalaki. Hindi lang dahil sa pauwi na rin sila ng China kundi hindi rin ito marunong magsalita ng Ingles. Naligaw ba siya o may malagim na nangyari sa kanya? Kumusta? Ngayon ay titingnan natin ang insidenteng nangyari sa isang babaeng bigla na lang nawala sa Vancouver, Canada. June 8, 2012, nang makatanggap ang Vancouver Police Department sa Canada ng tawag mula sa isang 25 years old na Chinese exchange student na si Yuan Shitang. Sinabi ng tumatawag na nawawala ang kanyang inang 47 years old na si Lian Jigu na bumibisita sa kanya isang araw bago ang paglipad nito pabalik sa kanilang bansa. Sinabi rin ng tumatawag na hindi marunong magsalita at umintindi ng Ingles ang kanyang ina at tanging Cantonese lang ang alam nitong wika. Si Lian Ji at ang asawa nitong si Tang Jihui ay pumuntang Vancouver, Canada para bisitahin ang anak nilang si Yuan Shitang na nag-aaral sa Douglas College 20 araw bago maganap ang insidente. Nagrenta sila ng B&B at may napakaraming plano para sa kanilang tatlo bilang isang pamilya at nasasabik si Yuan na ipagkita sa kanyang mga magulang ang lungsod. Nang matapos ang pagbisita sa kanilang anak, oras na para sa kanilang pag-uwi. Nakatakda silang lumipad patungong China noong hapon ng June 7, 2012. Ayon sa pahayag ni Yuan, umaga ng June 7 pumunta siya sa inuupahang apartment para sunduin ang kanyang mga magulang para maihatid sa paliparan. Pero pagdating niya, tulog pa rin ang kanyang ama. Dahil sa mahaba pa naman ang oras, nagpa siya si Yuan na hayaan na lang muna tong matulog at niyaya ang kanyang ina para mag-almusal sa isang restaurant. Pagkatapos ng almusal, bumalik sila ng B&B kung saan sinimulan naman niyang ikarga ang lahat ng mga bagahe ng kanyang mga magulang sa kanyang sasakyan. Nakita niya ring pinagmamasdan siya ng kanyang ina mula sa bintana ng inuupahang apartment. Habang inaayos niya ang mga bagahe, sinabi niyang pumunta muna siya saglit sa isang malapit na mall para bumili. Pero ang nakakagulat pagbalik niya wala na ang kanyang ina. Ginising ni Yuan ang kanyang ama para tanungin kung nasaan ang nanay niya. Nung una, hindi sila masyadong nag-aalala. Ipinagpalagay kasi nilang siguro'y lumabas lang saglit si Lian Ji at hindi na masyadong lumayo. Nang hindi nila to matawagan, hinintay pa nila to ng ilang oras pero wala pa rin. Kaya't hinanap na nila si Lian Ji sa paligid. Ilang oras din silang naghanap pero bigo silang makita ang ginang. Dahil flight na ng mag-asawa kinahaponan, tumungo na lang sina Yuan at tatay niya sa paliparan. Iniisip na baka naroon na ang kanyang ina. Sa kasamaang palad, wala pa rin doon ang ginang. Ngayon, nagdadalawang isip na si Tang Jihui sa kung tutuloy ba siya ng uwi o hahanapin na lang muna ang kanyang asawa. Gayunpaman, tiniyak ni Yuan sa kanyang ama na maaaring isa lang tong simpleng hindi pagkakaunawaan at sinabing hahanapin niya ng husto ang kanyang ina at agad na papauwiin pag makita. Umuwi si Tang Jihui na puno ng kalituhan at pagkabalisa. Sa kabilang banda, nang hindi talaga mahanap ni Yuan ang kanyang ina, tumawag na siya sa mga pulis kinaumagahan na agad namang inilunsad ang pagsisiyasat para mahanap ang ginang. Pagdating nila sa pinangyarihan, wala silang nakitang anumang kahinahinala. Gayunpaman, espekulasyon ng mga pulis na maaaring ayaw nang umuwi ni Lian Ji at nagtatago para makapanatili sa Canada. Kaya lang, may butas ang tsoryang ito. Nagpapatakbo ng isang napakamatagumpay na negosyo sa transportasyon ng mga muebles ang pamilya ni Yuan, kaya't may sinabi sila sa buhay. May mga mamimili sila sa buong mundo, kabilang na ang Amerika, Europe at Southeast Asia. Habang madalas na binibisita ni Tang Jihui ang kanyang anak sa mga business trip, ito naman ang unang pagkakataon na nakapuntang Vancouver si Lian Ji. Wala siyang kasaysayan ng anumang pagkagumon, sakit sa pag-iisip, pagkikiapid o kilalang mga kaaway. Kaya wala talaga siyang dahilan para illegal na manatili sa Canada. Tuluyang ibinasura ang teoryang ito nang matagpuan ang mga gamit ni Lian Ji kabilang ang pera, pasaporte at handbag sa loob ng kotse ni Yuan. Sa takot na baka dinukot ng masasamang loob ang kanyang ina, nagsumikap siya ng husto para mahanap ito. Namigay siya ng mga flyers kasama ang larawan at mga detalye ng kanyang ina. Nagbigay din siya ng mga panayam at nagsagawa ng mga press conference para maikalat ang kamalayan tungkol sa pagkawala ng kanyang ina
sa pag-aasang makakuha ng mahahalagang impormasyon. Hindi nagtagal ay bumalik ng Vancouver ang kanyang ama para tumulong sa investigasyon at hanapin ang kanyang asawa. Naantig naman ng publiko, lalo na ang Chinese community sa kwento ng mag-amang desperadong mahanap ang kanilang mahal sa buhay. Marami ding mga lokal ang nagboluntaryo sa paghahanap. Samantala, ipinagpatuloy naman ng pulisya ang kanilang investigasyon. Pero sa loob ng ilang araw wala pa ring resulta. Walang mga tumawag para humingi ng pera kapalit ni Lianji na nagpahina naman sa teorya ng pagdukot. Sa puntong to, nang lumipas ang ilang araw nang walang mga bagong lead, isinasaalang-alang na ng mga pulis na maaaring may masama nang nangyari. Bilang huling paraan, sinimulang tingnan ng mga pulis ang insidenteng ito mula sa ibang anggulo. Sinimulan nilang tingnan ang mga miyembro ng pamilya. At habang naghuhukay sila, isang kakaibang impormasyon ang nakakuha ng kanilang atensyon. Kakatuwang umupa rin si Yuan ng apartment sa parihong B&B kung saan tumuloy ang kanyang mga magulang. Pero hindi niya nabanggit ang tungkol dito sa mga otoridad. Akala talaga ng mga pulis na nakatira si Yuan sa kanyang sariling apartment at panapanahong binibisita ang kanyang mga magulang sa panahon ng kanilang pananatili. Nang tinanong siya ng mga pulis tungkol dito, sinabi niyang hindi kasi sila nagtanong, kaya hindi niya na rin sinabi. Sa karagdagang pagtatanong kung ba't pa siya umupa ng isang kwarto sa B&B, samantalang malapit lang din naman ang kanyang inuupahang apartment, katwiran niya gusto niyang gumugol na maraming oras kasama ang kanyang mga magulang hanggat maaari. Bagamat ang kaunting impormasyon na to ay hindi nagpapatunay na may kinalaman si Yuan sa pagkawala ng kanyang ina, ang kanyang walang pakialam na saloobin na ay sapat na para magdulot ng hinala. Napansin din ng mga investigador na sinusubukan din ni Yuan na bawasan ang kanyang kakayahan sa pagsasalita ng Ingles para makaiwas sa ilan pang mga katanungan na tila kakaiba rin kung isasaalang-alang ang 6 na taong pag-aaral niya sa Canada. Sa oras na to, sinimulang tingnan ng mga investigador si Yuan bilang ang pangunahing pinaghihinalaan. May isa pang anomalya sa kanyang kwento. Una niyang sinabi sa mga pulis na nag-iisa ang kanyang ina nang mawala sa B&B. Pero nang maglaon, binago niya ang kanyang kwento at sinabing umalis sila para mag-almusal at mula doon nawala na ang kanyang ina. Muli na naman niyang binago ang kanyang kwento at sinabing nasa apartment niya ang kanyang ina nang mawala ito. Nabigla sa mga kasinungalingan ni Yuan, tinanong siya ng kanyang ama kung ba't siya nagsinungaling. Sinabi ni Yuan sa kanya na ginawa niya yon para hindi makaproblema ang may-ari ng bahay dahil bawal umano ang ginawa nitong paghahati ng upa. Bagaman hindi ka panipaniwala ang palusot na yun ni Yuan, mas itinoon na lang ni Tang Jihui ang kanyang buong atensyon sa paghahanap sa kanyang asawa kaysa ang makipagtalo pa sa kanyang anak. Pero patuloy pa ring naghahanap ang mga pulis ng karagdagan pang mga impormasyon. Nagtanong-tanong din sila sa iba pang mga nangungupahan sa B&B sa Richmond, Vancouver tungkol sa pamilya ni Yuan. At lahat sila ay sinabing maayos naman daw ang pagkikitungo ng pamilya sa isa't isa, kaya wala pa ring nangyari sa kanilang pagsisiyasat. Pagkalipas ng 2 linggo sa isang press conference, sinabi ni Tang Jihui at Yuan na bagaman hindi nila maalis ang posibilidad na maaaring may masamang nangyari, umaasa pa rin silang ligtas at maayos si Lianji at na makakabalik ito ng buhay sa kanila. Sa puntong yon, nakahilig na ang mga investigador sa kaso ng pagtapos ng tao sa halip na pagdukot. Sa pagbabaka sakaling makakita ng katawan o anumang ebidensya, mas lalo pang nagdagdag ng tao ang pulisya at sinimulang maghanap sa mga kalapit na kakahuyan pero wala pa rin. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap, halos walang pag-usad sa kaso. Dahil sa halos napabayaan na ang negosyo sa China, walang pagpipilian si Tang Jihui kundi ang umuwi at muling iasa sa kanyang anak ang paghahanap sa kanyang ina na ipinangako naman ni Yuan sa kanya na gagawin niya ang lahat para makita ang kanyang ina. Bago nito, hinikayat ang ama na umuwi na lang muna. July 20, 2012, formal nang ipinasa ang kaso ni Lianji sa Integrated Homicide Investigation Unit ng Canada. Sa simula pa lang, naniniwala na ang mga investigador ng dibisyong ito na maaaring sangkot ang pamilya sa pagkawala at posibleng pagtapos kay Lianji. Kaya lang hindi sila sigurado kung si Tang Jihui ba o si Yuan Shitang ang salarin. Dahil sa pabago-bagong pahayag ni Yuan tungkol sa pagkawala ng kanyang ina, kaya't sa kanya nakatutok ang atensyon ng mga investigador.
Nang hinalughog nila ang B&B, nakakita sila ng mga bakas ng dugo sa dingding, kisame, aparador at mesa ng dating silid na inuupahan ni Yuan. May napakalaki ring tuyong dugo sa kama. Dinala naman sa lab ang tuyong dugo para sa pagsusuri, pero hindi pa rin matukoy kung kaninong dugo ito nanggaling. Dahil sa hindi pa rin naging sapat ang ebidensya ng tuyong dugo na yon, hindi pa rin maaresto si Yuan. Nais ring halughugin ng mga investigador ang mismong apartment ni Yuan, pero dahil sa walang sapat na katibayan, hindi sila makakuha ng warrant para halughugin ang lugar. At ayaw din naman silang papasukin ni Yuan kung wala sila nito. July 20, 2012, 1.5 buwan mula nung pagkawala ni Lianji. Sa parehong araw, nakatanggap naman ng tawag ang pulisya tungkol sa natagpuang isang maleta na may lamang naaagnas ng katawan ng taong itinapon malapit sa dalampasigan ng Harwood Island, 6 na oras na biyahe mula Vancouver. Nang makarating ang mga pulis sa pinangyarihan, nalaman nilang isang babaeng Asyanong nasa middle age ang nasabing katawan. Nang tiningnan ang suot nitong damit, agad na nalaman ng mga pulis na ang katawan ay walang iba kundi ang nawawalang si Lianji Gu. Nakalaunan ay nakumpirma din naman sa pagsusuri. Sa resulta, napag-alamang nagtamo si Lianji ng maraming hampas sa ulo. May nakita ring 5 steel nails sa kanyang galugod na may nakasulat na lengguaheng Chino. At kamakailan lang ay nagpa-spinal surgery si Lianji. Nang isinagawa ang genetic test, opisyal na kinilala ang katawan bilang ang 47 years old na si Lianji Gu. Sa kasamaang palad, walang mga surveillance camera sa lugar kung saan natagpuan ang naaagnas na si Lianji, kaya't walang paraan para malaman kung sino ang nag-iwan ng nasabing maleta. Samantala, kinuha naman ng RCMP ang kaso at nagplanong mag-undercover. Hindi nila isinapubliko na natagpuan na ang katawan, ni hindi nila ipinaalam kay Yuan. Sa simula ng August 2012, isang undercover na babaeng pulis na may lahing Chino ang tumawag kay Yuan at sinabi nitong mayroon siyang ilang impormasyon tungkol sa nawawala nitong ina. Nakipagkita ang nasabing nagkakantunis na babaeng pulis kay Yuan. Sinabi niya kay Yuan na natagpuan niya ang maletang naglalaman ng nanay nito sa tabing dagat, pero hindi pa niya ipinapaalam sa mga kapulisan. Sinabi niya rin kay Yuan na handa siyang iligpit ang katawan kung handa rin itong magbayad. Bagaman itinanggi ni Yuan na wala siyang anumang koneksyon sa pagtapos sa kanyang ina at gusto nang umalis, iginiit pa rin ng nasabing pulis na bibigyan siya nito ng 2 araw para pag-isipan ang kanyang sinabi, at kung hindi ay pupunta na lang siya sa himpilan ng pulisya. Nang gabing yon, tinawagan siya ni Yuan at sumang-ayon sa kahilingan nito. Sa sumunod nilang pagkikita, ipinakilala sa kanya ng babaeng pulis ang 2 pa nitong kasamahan. Sinabi naman ng 2 pulis na to kay Yuan na basta't magbabayad lang siya, napakadali lang para sa kanilang iligpit ang naturang katawan. Sinabi nilang may isa silang kasamahang may taning na ang buhay dahil sa matinding karamdaman na maaaring pagbintangan sa pagtapos kay Lianji at sa pagligpit sa kanyang katawan. Pero walang perang pambayad si Yuan, kaya't nagbigay na lang to ng nakakagulat na panukala. Sinabi niya sa grupo na kung tatapusin nila ang kanyang ama, mamanahin niya ang lahat ng ari-arian nila, saka pa lang siya makakapagbayad. Agad namang sumang-ayon ng grupo, pero gusto nilang malaman ang lahat ng detalye. Walang kamalay-malay si Yuan na nahuhulog na pala siya sa bitag ng mga pulis habang sinisimulan niyang sabihin ang buong kwento. Si Yuan ay nag-iisang anak ng mag-asawang Tan Jihui at Lianji Gu mula sa Fushan. Nagpapatakbo sila ng isang matagumpay na negosyo na may taunang kitang 10 million yen. Ang malakas na karakter ni Lianji ay ang isa sa mga asset ng negosyo, gayunpaman gustong-gusto nitong kinokontrol ang lahat ng bagay, lalong-lalo na pagdating sa anak nilang si Yuan. Matatawag siyang isang tiger mom, kinokontrol niya bawat detalye ng buhay ni Yuan. Maging ito man ay sa karera o buhay pag-ibig, dapat lahat ay dumadaan kay Lianji. Desisyon niya ring paghiwalayin sina Yuan at ang kasintahan nito nung high school dahil sa mahirap lang ang pamilya ng nasabing babae. Kinokontrol niya rin ang kayamanan ng pamilya, lalong-lalo na sa mga perang ibinibigay kay Yuan. Noong 2006, ang 19 years old na si Yuan ay ipinadala sa Canada ng kanyang mga magulang kahit nalabag sa kanyang kalooban na ipagpatuloy ang pag-aaral sa nasabing bansa. Pinag-aaral siya ng kanyang mga magulang ng hotel management sa Douglas Community College para mahasa ang sarili at para mapalawak pa ang negosyo ng pamilya.
labis ang naging kalungkutan ni Yuan sa naturang bansa. Dahil sa wala naman siyang pagnanais na ipagpatuloy ang negosyo ng pamilya at iniisip na inaapi siya sa pamamagitan ng pagkontrol ng kanyang ina, pakiramdam ni Yuan ay minamanipula siya at emosyonal na inaabuso. At maging ang kanyang mga kaklase ay nagrereklamo na rin sa labis na higpit ng ina ni Yuan sa kanya. Dahil dito, nagsimulang magsinungaling si Yuan sa kanyang mga magulang gamit ang iba't ibang dahilan para makakuha ng pera na siya naman ginagastos niya sa pagsusugal o mga galas sa halip na para sa pag-aaral. Napakababa tuloy ng kanyang mga marka na naging dahilan kaya't hindi na niya pwedeng ipagpatuloy pa ang kanyang pag-aaral. Para may panggastos, nagtatrabaho siya ng part-time sa isang Chinese restaurant sa Vancouver at kumikita ng $850 kada buwan. Samantala, wala namang kamalay-malay ang kanyang pamilya sa China sa kanyang mga pinagagagawa sa Canada. Noong 2011, umuwi si Yuan sa kanila para magbakasyon at makasama ang pamilya. Sa panahon nito na rin nakilala ang isang babae na di nagtagal ay inaya niya ng kasal. Kaya lang tutol ang nanay ni Yuan sa kasal at nakahanapan ng ibang babaeng angkop na pakasalan ni Yuan batay sa kanyang sariling pamantayan na siya namang ikinagalit ng kanyang anak. Pagkatapos ng graduation, karamihan sa mga kaklase ni Yuan ay bumalik na ng China kaya't halos wala na rin siyang kasama. Gusto niya ring umuwi para makasama ang kanyang nobya. Sinabi ni Yuan sa kanyang ama na pakiramdam niya ay nakakulong siya sa Canada. Pero hinimok siya ng kanyang ama na magtiis na lang muna dahil para din naman sa kanya ang pag-aaral niya sa Canada. Samantala, nalaman naman ni Yuan na buntis ang kanyang nobya na pinaniniwalaan niyang sa kanya. Kaya lang pinalaglag nito ang kanyang dinadala na siya namang lalong nagpatindi sa puot na nararamdaman ni Yuan. Noong May ng 2012, binisita siya ng kanyang mga magulang sa Canada. Nagrenta siya ng 2 kwarto sa B&B sa Richmond, isa para sa kanyang sarili at isa para sa kanyang mga magulang. Ipinaliwanag niya sa mga to na hindi sila pwedeng tumuloy sa kanyang sariling apartment dahil hindi lang naman siya ang nakatira doon. Nagrenta rin siya ng kotse at sinabi sa kanyang mga magulang na sa kanya ang naturang sasakyan. Sakay ng nasabing kotse, ipinasyal niya ang mga to sa paligid ng Vancouver. Pero kahit noon pa man, may namumuo na talagang tensyon sa pagitan niya at ng kanyang mga magulang. Gusto niyang makalaya sa kanila, yung malaya siyang gawin anumang naisin niya sa buhay. Sa isang punto, may nakitang martilyo si Yuan sa B&B at itinago ito sa loob ng kanyang backpack. Nung umaga ng June 7, nang malaman niyang natutulog pa rin ang kanyang ama, ikinalat niya ang kanyang mga barya sa kanyang kama. Saka tinawag ang kanyang ina para kunwari ay magpapatulong sa pagpulot sa mga barya. Nang yumuko ang kanyang ina para pulutin ang mga barya, malakas niya itong hinambalos ng martilyo sa ulo. Nang magsimulang mangisay ang kanyang ina, tinakpan niya ng saplot ang ulo nito at 2 beses pang muling malakas na hinampas ng martilyo para masiguradong nalagutan na talaga ito ng hininga. Matapos tapusin ang kanyang ina, nagdadalawang isip siya kung dapat na rin bang iligpit ang kanyang ama. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang minuto, nagpasya siyang wag nang ituloy ang balak sa takot na baka mapaghinalaan siya kung parehong sabay na mawala ang kanyang mga magulang. Matapos kumbinsihin ang kanyang ama na umuwi na muna ng China, agad siyang bumalik sa B&B para linisin ang kanyang kalat. Matapos tanggalin ang mga ebidensya, oras na para kay Yuan na gumanap sa papel ng isang mabuting anak. Nagpanggap siyang isang nag-aalalang anak at inireport ang pagkawala ng kanyang ina. Pagkatapos niyang magkwento sa mga undercover ng mga pulis, nire-enact niya ang buong pangyayari. Lingid sa kanyang kaalaman, inirecord na pala ng mga pulis ang lahat ng kanyang ginagawa at malapit nang maisiwalat ang kanyang malagim na sikreto. Sa puntong to, mas maraming ebidensya na ang nakuha ng mga pulis kaysa sa kanilang inaasahan. Gayunpaman, napagpasyahan nilang dahan-dahanin na lang muna at kumalap ng higit pang ebidensya laban kay Yuan na magpapatunay sa sinabi nitong kwento. Hindi nagtagal, natuntun naman ng mga pulis ang inupahang sasakyan ni Yuan na mayroong pang bakas ng dugo sa loob. May natagpuan din silang mantsa ng sunog at dugo sa loob ng storage room ng apartment ni Yuan. September 7, 2012, formal na inaresto si Yuan Shitang dahil sa pagtapos sa kanyang ina, eksaktong 3 buwan pagkatapos ng pagkawala ni Lianji. Bilang karagdagan sa kasong pagligpit sa kanyang ina, nahaharap din siya sa karagdagang mga kaso ng pagpaplanong pagtapos din sa kanyang ama.
Bagaman sinubukang itanggi ni Yuan ang lahat, sa huli ay umamin din siya nang maiharap sa kanya ang lahat ng ebidensya. Kasama ang ebidensya ng videong hindi niya sinasadyang naibigay sa mga undercover na mga pulis. Si isang kisap mata nagbago ang buhay para kay Tang Jihui nang pumutok ang balita sa China tungkol sa pag-aresto sa kanyang anak na si Yuan, na siyang nag-udyok sa kanyang agarang paglipad papuntang Canada. Hindi siya makapaniwalang kayang tapusin ni Yuan ang kanyang sariling ina. Sa kabilang banda, si Yuan naman ay hindi nagpakita ng anumang pagsisisi sa kanyang ginawa. Sinabi niyang hindi lang konting pagkontrol sa kanya ang ginagawa ng kanyang ina, kundi talagang pinipigilan siya nito sa lahat ng gusto niyang gawin. Minamanipula siya ng kanyang ina na para bang wala na siyang karapatan sa kanyang sarili. Dinagdag pa niyang sa kabilang buhay din naman ang lahat ng tao, kaya't hindi na rin mahalaga kung sino ang mauuna. Napag-alaman kalaunan na matagal na palang pinaplano ni Yuan na tapusin ang kanyang mga magulang. Hinintay niya lang silang pumunta ng Canada dahil walang parusang bitay ang naturang bansa. Iniisip niya ring hindi kayang lutasin ng mga pulis ang ganitong uri ng insidente. Sa nangyari, naasobrahan siya sa pagkalkula ng kanyang talino at masyado niya ring minaliit ang kakayahan ng mga otoridad. Nakakagulat na sa kabila ng kasuklam-suklam na ginawa at pakana ni Yuan, tumayo si Tang Jihui sa tabi ng kanyang anak sa panahon ng paglilitis. Hindi niya lang to basta pinatawad, kundi naglaan pa siya ng malaking halaga ng kanyang yaman para sa legal na tulong sa kanyang anak na si Yuan. Katwiran niya na wala na siya ng asawa. Hindi niya kakayaning mawala na rin ang kanyang nag-iisang anak sa kabila ng mga maling ginawa nito. Sa isa sa maraming pagbisita niya kay Yuan sa bilangguan, sinabi niya ritong kahit gaano pa man to magkamali, patatawarin niya pa rin to. At sinabi sa anak na kung mawawala siya, ayaw niya na ring mabuhay pa. Kahit papano nakatitiyak si Tang Jihui na mauunawaan ng kanyang asawa ang kanyang pangangatwiran habang binabantayan sila mula sa langit. Sa korte, habang nagpapatotoo bilang testigo ng prosekusyon, nakiusap si Tang Jihui ng pinakamababang parusa para sa kanyang anak sa pagsasabing mabuting tao si Yuan bago sinira ng kanilang pagiging mahigpit na magulang ang lahat. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang paglilitis, napatunayan pa ring nagkasala si Yuan at sa wakas noong February 2, 2015, ibinaba ng Korte Suprema ng Canada ang sentensya ng habang buhay na pagkakakulong kay Yuan Shitang para sa pangalawang antas ng pagtapos niya sa kanyang ina at isang tangkang pagligpit sa kanyang ama na may posibilidad na parol pagkatapos ng 17 taon. Ang masalimuot na kasong ito ng pagkontrol at pagtataksil ay nananatiling isa sa mga pinakakontrobersyal at nakapanghihina ng loob sa kamakailang kasaysayan ng Canada. Sa huli, hinarap ng salarin ang hustisya, kaya lang tuluyan ng nawasak ang dapat sana'y matibay na pamilya.